Sila-sila na lang magkakampi, nag-aaway-away pa. Ano ba naman yun? Dito tayo mga bossing. Tsak, magugustuhan nyo pong sumubo ng hotdog kapag ito po ang napag-usapan natin. Isang tao na Ayan. biglang Ayan. Kay Roque muna tayo. Ano? Pagsama-samahin natin yung mga taong basura. Mga kababayan. Una, ayun, yung inventor ng kwento. Ito naman po tayo. Dito naman po tayo kay Pugante. Ayaw matawag na Pugante ni Roque, mga boss, ha? Kasi di ba binanatan niya si Risa Ontiveros at ang sabi niya, "Nako Risa, ayan, hindi ka pala dapat nakaupo diyan sa Senado kasi ganito nagbabayad ka nung witness. Oh, para ipanlaban kay Kibuloy." Renekta siya ni Risa Ontiveros. Ang dami mong sinasabi. Umuwi ka na lang dito, no? At tigilan mo na o bitawan mo na daw, Roque, ang buhay Pugante. Ewan ko kay Roque. Mahilig magpa-topless ng kapwa natin lalaki. Samantalang kapag siya sumuko, umuwi ho, mga kababayan, ang pupuntahan nitong si Roque, puro po nakatopless. Oh, di ba nandun ang nandun ang ligaya at saya ni Roque? Pag umuwi ka, pihado, mga nakatopless, yung mga makakasama mo doon. Wala ka ng paderder. Hindi mo na sasabihin, tingnan natin kung mapapatopless natin itong kakosa ko. Wala nang ganun. Rektahan na, topless. Kapag kayong ikaw natutulog, nakaganyan, syempre tabi-tabi ho yung mga mga bossing, yung mga preso. 'Di ba? Yung mga magkokosa, magkakatabi ho. Ikaw, wag ganyan ka lang matulog, diretso ka lang. Wag kang pipihit. Pag pumihit kang ganon, biglang may tututok sa wetbox mo. Yung nasa nasa kaliwa. Pag pumihit ka naman ganon, biglang may tututok naman. sabi ni Jose Rosal, saan go wetbox niyan? Pag tumutok at pumihit ng ganon, may tututok sa wetbox mo sa kanan. Kaya kapag ikaw katabi mo yung mga kapwa mo preso, yung mga kakosa mo, dapat straight ka lang, nakaganyan ka lang. No? Walang tututok sa'yo. Si Roque baka hindi po magkamayaw eh. Dito ako. Bukas dito naman ako. Baka masaya doon. Sabi ni Delrose, Anli Tubo. Hindi, madami ho kasing mga doon. Ito si Ma'am Delia Rosario. Kapag magko-comment ka ng ganyan, ipapaliwanag mo kung ano yung sinasabi mong Anli Tubo. Ang ibig niya po kasing sabihin, mga kababayan, madami pong lababo, CR, kubeta. Sa dami ho nang nakakulong doon. Siyempre, madami pong lilinising tubo. Mga kinakalawang po yun. At ang mga naglilinis po ng mga kubeta at mga tubo na yan, mga preso po. No? Sandali, nakalimutan na natin yung topic talaga kay Roque. Sige, game, Roque. Ano sabi mo kay Risa Ontiveros? Hindi ka Pugante? Hello, maikli lang muna po ang ating broadcast ngayong araw. Sasagutin ko lang yung mga paratang ni Riza Tanas Ontivirus. Parang bata naman mag-vlog to. Risa Tanas. No, parang maharlika din. Lisa Tanas. Risa Tanas. Ontivirus. Unang-una po, hindi po ako Pugante. Hinahanap ka sa Pilipinas Di ba, nakatago ka lang doon sa oras at panahon na meron kang aplikasyon. Bali-balita na sa Pilipinas na yung aplikasyon mo na-deny na daw. At hinihintay na lang ang pag-announce niya, Roque. At kapag ganun lang nangyari, naku, mukhang ready na. Mukhang ready na ho, mga kababayan, yung Interpol para kolektahin ang katawang lupa ni Roque at ipasok sa kulungan. Pugante po, ayon sa batas natin, ay isang tao na biglang lumayas o umalis ng Pilipinas matapos masampahan ng kasong kriminal. Napakatagal. Sandali. Lilinawin natin, Roque, ha? Sa Kongreso, pinapatawag ka. Pumunta ka. Ngayon, may tinatanong sa iyo. Kasi, nung una po, nirerespeto niya ang Kongreso
mga kababayan. Kaya nga siya pumunta eh. Akala niya mapapaikot niya din po ang Kongreso, mga bossing. Kaya yan pumunta sa Kongreso dahil akala niya mas matalino ako sa kanila. Kaya kong mga paikutin itong mga ito. Eh kaso ho, may mga Jinx Luistro doon, mga bossing. Hindi umuubra yung paikot niya. Hindi kinaya. O, tumakas. Hindi maipakita yung ebidensya. Wanted po sa Kongreso nung una, mga kababayan. Wanted sa Kongreso nung una, mga bossing. So ngayon, ang gustong sabihin yata ni Roque dito, eh ako naman nakasuhan ako pagkatapos kong tumakas eh. Tinakasan mo yung Kongreso. Di ba? Ganun pa din yun. Eh di kung nalaman mo, naku, hinahanap na ako ng batas ng Pilipinas. Hinahanap na ako ng otoridad ng Pilipinas. O di alam mo na, umuwi ka na. Pero ang gagawin o ginagawa ni Roque, mga kababayan, eh ipinapangsanggalang niya ho yung aplikasyon niya ng asylum. Kaya daw ho siya hindi umuwi at hindi pwedeng umuwi. No, nag-aantay naman sa iyo ang batas ng Pilipinas. Pag nawala na yan, natapos na yung asylum mo at bali-balita namin, eh mukhang deny na, yari ka. No? Ko na pong wala sa Pilipinas bago po ako nasampahan ng tanim kaso. So hindi Tanim kaso daw. Tanim kaso ba yon? Sandali lang. Linawin natin yung sinasabi niyang tanim kaso. Mga bossing, pag sinabi mong tanim kaso, yun talagang wala naman kahit anong ugat o wala naman talagang pinaghukayan. Talagang basta nilagyan na lang nila ng kaso, ganito, ganyan. Eh yung kay Roque ho, mga bossing, may mga link siya sa Pogo eh. Di po ba? Mga dokumento nila ni A.R. De La Serna nakita sa loob ng Pogo. Mga bank accounts nila ni De La Serna nakita sa loob ng Pogo. Diyan nga po yata nahalata na laman eh, na itong dalawa na ito, eh, mayroon mayroong joint account. Di ba? Pangatlo ho, mga kababayan, isa doon sa wanted na Chinese sa Pogo. Nakita, natagpuan ho, nahuli doon sa bahay nila sa Benguet. Tapos i-deny mo pa i-deny mo pa na hindi totoo yung kaso. Baka tanim ratbo daw, sabi ni Max. Hindi, mali. Sorry. Ano pala, baka tanim ni AR nilunok mo, Roque. Kala ko yun yung comment mo eh. Tuloy! po ako pugante ha. Hindi po talaga tugma sa akin yung tinatawag na Pugante ka! Pugante ka! Kahit ano sabihin mong hindi ka pugante, pugante ka. pugante. No. Pero sa larangan po ng karapatang pantao, ako po isang asylum seeker. At alam niyo po, napaka-importante Pugante ka. Yung pagiging asylum seeker mo, ano dinahilan mo? Kasi ikaw ang nagpakalat nung video ni Pangulong Bongbong Marcos. Peki naman yon.